Si Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, ay naglabas ng isang makabuluhang pahayag sa X. At gaya ng nakasanayan, hindi siya basta-basta naglalabas ng malalaking salita kung hindi po ito seryoso. Sinabi niya sa kanyang post na I've been in crypto long enough to know when a moment is real. Ayon kay Garlinghouse, ang kasalukuyang yugto ng Ripple ay isa sa mga moment na ito. Bakit nga ba siya ganoon kumpiyansa? Ang sagot po ay nakapaloob sa pinakahihintay na Swell 2025. Ayan, para po sa mga hindi pamilyar, ang Swell, ang flagship conference ng Ripple. Ngayong taon, magaganap ito sa New York mula October 27 hanggang 29. Ngunit may malaking pagbabago. Sa unang pagkakataon, ang Swell ay pagsasamahin po sa Apex, isa pang malaking gathering ng Ripple para maging iisang mega event. Isipin ninyo na lang ang bigat ng pagsasama ng dalawang event na ito. Ang Swell ay nagsimula noong taong 2017. Halos isang dekada na po ang nakalilipas at mula noon naging isa na ito sa pinaka-inaabangang fixture sa crypto calendar. Ngayong taong 2026, inaasahang may higit 1,500 na attendees ang dadalo na may higit 50 sessions at saka 75 speakers na magpapalitan ng kaalaman sa tatlong magkakaibang stages. Ang desisyong pagsamahin ang Swell at saka Apex ay isang malinaw na indikasyon ng pagpapalawak. Gusto ng Ripple na ibigay sa XRP Army ang pinakamagandang experience para ipagdiwang ang isang dekada ng trabaho. Pag-usapan naman po natin ang mga bigating speakers. Pagdating po sa mga speakers, hindi po nagtipid ang Ripple. Sa unang announcement pa lang, 6 na pangalan na ang bumida. Kasama po dito si Matt Damon. Siya po ang co-founder ng Water.org. Yan, highlight lang natin lahat. At yan, nandyan na rin si Tom Farley. Yan, si Tom Farley. Siya po ang chairman at CEO ng Bullish. At syempre, si Brad Garlinghouse mismo. At nandito na rin si Billy Holt. Siya naman po ang CEO ng TradeWeb. Si Monica Long. Siya po ang Ripple president. At ang legendary na si David Schwartz. Siya po ang CTO Emeritus ng Ripple. Ang mga taong ito ay mula po sa traditional finance at saka crypto industry at nagpapakita po sila kung ano ang layunin ng Ripple. Ang patuloy po pagtulay po sa pagitan ng lumang sistema ng finance at ng makabagong on-chain infrastructure. At tandaan po natin, 6 pa lang yan sa mahigit 75 plus na mga speaker. Asahan po ninyo na mas marami pang bigating pangalan ang idadagdag sa roster sa mga susunod na buwan. Dito naman tayo sa topics and venue. Ano naman ang pag-uusapan sa Swell 2026? Ang programa ay nakatuon po sa 5 core topics. Yan po ang DeFi, interoperability, financial inclusion, funding and VC at saka payments. Lahat ng ito ay nakatali sa main theme ng Ripple. Yan po ay ang pagkonekta ng institutional finance sa on-chain infrastructure. Ang venue, magaganap po ito sa shed sa Hudson Yards. Yan, Hudson Yards. Manhattan po yan. Isa itong cultural center na kilala sa pag-host ng performing arts at saka visual arts. Sa tingin ko, ang pagpili sa The Shed ay nagpapakita na hindi lang ito basta conference. Gusto nilang maging impactful at memorable ang event para sa lahat ng mga dadalo. Yan, pag-usapan naman po natin ang isang dekada yan sa tuktok.
Ang pahayag po ni Garlinghouse tungkol sa 10 years of swell ay tumutugma rin sa sarili po niyang journey kay Ripple. Sumali po siya bilang COO noong April 2015 at naging CEO po noong December 2016. Halos isang dekada na po niyang pinamumunuan ang Ripple. Sa kabila ng mahabang legal battle sa SEC at hanggang sa kasulukuyan itong position kung saan pinagdurugtong ang mga bangko, fintech firms at ang crypto industry, ayan, ay nananatili pa rin po siya. Kaya naman kapag sinabi niyang real moment, ito ang real moment, mahirap po itong baliwalain. Sa loob ng 10 taon, nakita niya ang bawat ups and downs ng industriya. Hindi po siya basta-basta nagbibitiw ng salita para lang sa hype. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang reaksyon ng XRP Army. Siyempre, pagdating sa ganitong mga announcement, hindi po mawawala ang iba't ibang opinyon mula sa XRP Army. Sa replies sa post ni Garlinghouse, makikita natin ang matinding pagkakahati. May mga kritiko na nagsasabing masyadong vague o paulit-ulit na ang kanyang lingwahe. May isa pang nag-comment na hinahamon siya na magbigay ng specific na price target imbis na mga slogans lamang. Sabi ng ilan, ang mabagal na galaw ng presyo ng XRP sa nakalipas na 8 taon ay patunay na hindi pa nagbubunga ang mga pangakong ito. Pero sa kabilang banda, may mga sumagot din sa mga kritiko. Ayon po sa isang supporter, consistent lang si Garlinghouse sa nakalipas na mga taon at mas nagpo-focus siya sa long-term progress kaysa sa short-term na usapan tungkol sa presyo. Match ito sa stance ng Ripple na ang prioridad nila ay adoption at utility. Ang pananaw ng grupo na ito ay simple. Kung ang utility ang pag-uusapan, Ripple po ang isa sa mga leader. Sa mata nila, ang development ng technology at saka institutional adoption ang totoong sukatan ng tagumpay, hindi ang araw-araw na paggalaw ng presyo sa charts. Ang mga ganitong debate ay normal lamang po sa crypto. Lagi namang may mga taong naghahanap ng instant results at may mga taong naniniwala sa long-term vision. Ang mahalaga ang pagiging transparent po ng Ripple sa kanilang mga event gaya po ng Swell ay nagpapakita na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho sa background. At ayan, sa kabuuan ang paghahanda po ni Ripple para sa Swell 2026 ay nagpapakita na seryoso po sila sa kanilang daan. Ang pag-combine po ng Swell at saka Apex ay hindi lang para sa convenience. Ito ay pagpapakita po ng lakas. Bilang mga observers, ang Swell 2026 ay magsisilbing window para makita natin kung nasaan ba talaga ang Ripple sa kanilang misyon na baguhin ang financial world. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating video dito.